Hello mga kamaestro, welcome back again to our channel and isang vlog na naman ang gagawin natin sa araw na ito. Napakaganda ng tanong na nakita ko doon sa comment section ng ating YouTube channel. But before that, shout out doon sa nakasama ko sa table during inaugural ng United Architects of the Philippines sa induction ng incoming National President Architect Donato Magcali. Shout out doon sa tatlong chapter president na galing pa sa Cagayan de Oro. No, nakasama ko sila doon sa table ng inaugural na yon. So shout out sa inyo and thank you for subscribing to our YouTube channel. So yon, sasagutin na natin ngayon yung tanong ng isa nating subscriber na nakalagay doon sa comment section. Ang tanong sa atin ng ating kaibigan ay meron siyang pinapatayong structure and as per doon sa kanyang kwento, mayroon namang building permit. Pero despite that building permit, pinadalahan daw siya ng stoppage order. So yung pinadala sa kanyang stoppage order ay photocopy and sa kwento niya, sinasabi doon na walang reason na nakalagay sa stoppage order. So, ang tanong niya ay, valid ba yung stoppage order na pinadala sa kanya na photocopy at the same time, hindi daw nakalagay ang reason kung bakit pinapa-stop ang kanyang pinapagawang structure. So, ang kasagutan ko dyan sa tanong ng ating kaibigan na kasamahan natin dito sa ating YouTube channel ay wala namang problema kung photocopy ang sinerve na stoppage order. Kasi kung ihingi mo naman ang original, no, baka mamaya isa lang yung original and file in their office. Pero kung sa tingin mo, doubts ka doon sa signatory ng stoppage order, then you may inquire sa office of that municipal engineer, no, na nag-issue ng stoppage order. So you can verify naman, no, kung talagang legitimate yung stoppage order, no, kasi hindi naman sinend sa atin yung stoppage order na yon. Ngayon, as to second question na sinasabing hindi nakalagay ang reason sa stoppage order. So, may problema, no? Kasi kung nag-issue ng stoppage order, there should be a violation. Hindi mag-i-issue ang office ng municipal engineer acting as building official in the absence of the designated building official. Hindi mag-issue ng stoppage order dapat kung walang valid reason or walang nakalagay na provision kung ano yung violation under the revised implementing rules and regulations of PD 1096. Another thing is that before the office of the building official or acting building official or the office of the municipal engineer issue a stoppage order, siguro ang pinaka-first step dapat na kanilang gagawin ay kung mayroon mang violation sa PD 1096 or National Building Code of the Philippines and its revised implementing rules and regulations, ang unang hakbang dapat na kanilang gagawin ay pwedeng mag-issue ng stoppage order kung yan ay critical that endangers life, limb, property, no? They can do that. Another thing is that kung hindi naman siya critical na pwede namang mag-continue dahil walang namang danger to life, limb, property, so pwede mag-issue ng notice of violation. And in that notice of violation, pwedeng mag-attach ng compliance order. No? Pwedeng mag-attach ng compliance order directing the owner of the structure to comply with the needed requirements or prerequisite provided or mandated by the provisions of the National Building Code and its revised implementing rules and regulations. Ngayon, kung nag-issue sila ng stoppage order without first
issuing in notice of violation. Isa lang nakikita ko dyan. No? That the structure creates danger to life, health, property, and limbs. Pero, kung totoo man ang sinasabi ng ating kaibigan na ang stoppage order ay walang reason na nakalagay why the structure is being ordered to stop its construction, then ang pwede mong gawin ay pumunta ka sa office ng municipal engineer and inquire why they issued you a stoppage order. Ang problema natin dyan palagi ay yung mga tao kasi ng mga building official, ang tao ng mga municipal engineer, ayaw kaming ipakiusap doon sa pinaka-head nila. Totoo yan. Minsan hinaharang. So kung yan ay mangyari na hindi ka pinayagan na makausap mo yung kanilang department head or yung acting building official or kanilang municipal engineer or city engineer, so pwede ka munang dumulog sa kanilang city mayor. But again, ang jurisdiction ng pag-implement ng PDT 96 Revised Implementing Rules and Regulations as well as the PD 96 itself is given to the Secretary of Public Works and Highways. But since municipal engineer, acting building official, and under siya sa jurisdiction ng city mayor as the chief executive under the local government code, baka pwedeng maidulog mo sa mayor para ma-call yung attention ng municipal engineer na nag-issue ng stoppage order at mapag-usapan kung ano yung violation, bakit pinadalhan ka ng stoppage order. More that walang nakalagay na reason na sinasabi ng ating subscriber. Ngayon, kung hindi uubra, hindi ka in-entertain dun sa city mayor or municipal mayor sa iyong reklamo, yung pinaka-last recourse mo, kung ayaw mong umakyat sa Secretary of Public Works and Highways, dahil ang hirap din naman sumulat, lalo na't ordinaryong Pilipino ka minsan, pwede kang pumunta ngayon sa Civil Service Commission and i-report itong staff na pumipigil sa iyo na makausap mo ang kanilang department head. Right mo yon malaman kung bakit pinapastop ang iyong work. Right mo yon malaman dahil sinasabi mo nga mayroon namang building permit, pero hindi nangangahulugan na mayroon kang building permit ay hindi ka pwedeng ipatigil. Dahil kung may violation naman talaga sa code, may violation sa rules, at yan ay hindi mo na comply, may karapatan ang building official or acting building official or municipal engineer to issue a stoppage order, especially if it endangers life, limb, property, and even health. Pero kung hindi naman, so dapat ay kahit notice of violations and compliance order. So yun mga kamaestro, ang ating sagot doon sa tanong ng ating subscriber sa ating comment section. Naway nakatulong tayo at nakapagbigay tayo ng liwanag sa kanyang concern at sana'y ma-resolve ito kaagad-agad. And sa mga kaibigan natin sa building officials, payagan natin na makausap din nila yung inyong head, dahil karapatan nila yung i-inquire kung sa tingin nila kailangan nilang i-inquire ang totoong reason bakit pinapastop ang kanilang construction or bakit mayroon silang violation of the provisions of the National Building Code and its revised implementing rules and regulations. So malaking bagay yon, na nakakatulong tayo sa kanila. Malaking bagay na matulungan nyo sila. Huwag nyo silang pigilan na makausap ang inyong department head. At gawin natin ng tama ang ating mga trabaho. So magandang gabi mga kamaestro at hanggang dito na lamang tayo sa susunod po na vlog. Shout out doon again sa 3 chapter president ng Cagayan de Oro chapter and sa lahat ng aking na-met doon sa inaugural ng United Architects of the Philippines noong June 22, 2024. Mabuhay kayong lahat.